ikaw ang magdadala ng relasyon, ikaw ang maglilid ng relasyon dahil ikaw ang pundasyon ng relasyon. Hindi dapat mas in love ang lalaki sa kanyang asawa or sa kanyang girlfriend. Pero yung excitement, talagang mawawala agad yan. Ang tawag dyan, once na nahirapan ka ng pumili, ibig sabihin, ang pinapagana mo na is your emotions. Mas malaki ang problema ng mga kalalakihan when it comes to creating attraction. Mahilig sa babae, oo, pero hindi babaero. Anong dapat gawin ng mga lalaki para hindi magnag ang babae? Maraming reason kung bakit nagnanag ang mga babae. Hey, what's up guys? Ito po si Suplado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nagtag sa atin sa interview ni Papa Jack. So may mga nagtag sa atin at may mga nagko-comment. Ano daw yung thoughts natin doon? Tatlo yung tanong na pinaka natatandaan ko. Wait lang, pagas muna tayo. Okay, saan tayo nabutol? Yun, may tatlong tanong tayo natatandaan. Yung pinaka natandaan ko is, ano ang pinakaayaw ng lalaki sa mga babae? Or yung ano yung pinakaayaw na ginagawa ng mga babae sa lalaki? Tapos, paano mo masasabi na in love na ang isang lalaki? At yung pinaka isa pa is, anong usually problema ng mga lalaki na tumatawag sa kanya at humihingi ng advice? Okay, ganito. So mga ropa, yung sagot ni Papa Jack doon sa kung anong ayaw ng lalaki na ginagawa ng babae sa atin is yung pagiging nagger daw. Well, maybe. Okay? Pero para sa akin kasi dinikit niya sa dinikit niya sa pang-cheat ng lalaki. So kaya daw nagnanag ang babae, it's because nag-cheat daw ang isang lalaki. So for me, hindi ako agree doon. Agree ako na nagger ang babae. Kahit hindi ka nag-cheat, kahit walang cheating na naganap, as long as ganun yung personality niya or may pagkaganon siya or ganun yung kinalakihan niya, ganun yung environment niya, then anyone can be nagger. 'Di ba? Kahit lalaki naman 'di ba? So kaya I don't agree na dahil nanloko ka kaya sila nagnanag. So women nag because of how they feel, 'di ba? They are emotional. Gets? Hindi ka naman magnanag nang hindi ka emotional, 'di ba? So yun nga, maraming reason kung bakit nagnanag ang mga babae. Pwedeng nasa personality nila yun, ganun ang kinalakhan niya, nakita niya sa mami niya, or pwedeng tama naman yung naloko siya dati. Gets? Pero para sa akin, maiiwasan ba yun? Kasi meron siya sinabi doon na parang it's okay to nag you. Nagiging allowed ang nagging kung yung asawa mo naging nagger kasi niloko mo siya. For me, hindi. Why? Kasi hindi kailanman nakakatulong ang pagnanag sa relasyon. Hindi pwede na porket nakagawa ka ng kasalanan, iaalaw mo yung mga ganung bagay. Kumbaga, nakagawa ka ng kasalanan, dapat yung pag-usapan, di ba? Dapat yung ayusin. Pero kung magnanag siya at lagi niya papaalala sa'yo yung pagkakamali mo, I don't think na makakatulong sa relasyon nyo. Kaya mali yung iaalaw mo dahil nagkamali ka. No, it's not. It's not. Wala akong nakikitang, kasi parang binibigyan mo, we give positive reinforcement Ay, okay lang pala sabi ni Papa Jack magnag ako kasi niloko mo ako O let's say for example, nagkabalikan si Patrick tsaka si Miko. Sabi ni Papa Jack, panoorin mo dahil niloko mo ako, okay lang daw ako magnag sa'yo. Karapatan ko yan. Well, bakit pa kayo mag-uusap at nagsorihan at humingi ng kapatawaran kung ganun din pala? Then what's the fucking point? Di ba? So for me, nagging, may iwasan yan. May mga babae talagang nagger kahit hindi mo niloko. Nasa personality nila yan. Kaya nga pinaka the best way is kilalanin mong mabuti o kilatisin mong mabuti yung mga na talagang gusto mong jowain. Ganun lang kasimple. Di ba? Kumbaga, umpisa pa lang, dapat kilatisin mo mabuti. We are the problem solver, mga ropa, di ba? Lalaki tayo Lagi tayo naghahanap ng solusyon sa mga problema. So ngayon, kung ayaw mo magkaroon ng, or wag ka mag-take ng risk sa babae na alam mo na after 5 years to 10 years, pagsisisihan mo. Di ba? Kung meron siyang questionable past, kung ang dami niya naging ex na ang reason kung bakit siya hiniwalaan is dahil sa pagiging nagger niya, pwede mong malaman yun kasi pwede niya i-share sa yun or pwede niya ipakita rin sa yun habang magjowa pa lang kayo. Ang pinaka ko doon is dapat sinundan ni Tony Gonzaga. Pero mga ropa, hindi ko napanood ng buo yung video okay, so kaya hindi ko alam kung sinundan niya yung question na, kasi ang para sa akin dapat sinundan ni Tony yung question na
anong dapat gawin ng mga lalaki para hindi magnaggang babae? So for me, yun nga, like I said, kung gusto mo maiwasan yung mga nagger na babae, putya, maghanap ka ng babae na hindi nagger. Ganun lang kasimple, di ba? Kagaya ng post natin nakaraan, tinanong ni Vice, di ba? O meron kang girlfriend na tumaba. O, paano maiwasan yun? Ayaw nyo nga mag-exercise. Di piliin mo yung mga babae nag-exercise, di ba? Piliin mo yung babae na tingin mo hindi tabain. Ganun lang kasimple, di ba? Hindi kasi natin pwedeng pairalin lagi yung nararamdaman natin. Kasi feelings always change, bro. Especially pag nandun na sa mahirap na situation. Sino lagi unang bumibitaw? Sino lagi unang nakikipag-break? Sino lagi nag-i-initiate ng breakup? O, di ba? Kaya nga, mga ropa, sanay tayo sa hirap. Sanay tayo sa mga consequences na meron tayo sa buhay, at sanay tayo sa mga obligation and responsibilities. Di ba? Hindi natin kailangan i-whine, hindi natin kailangan ipagmalaki, hindi natin kailangan i-complain most of the time. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mag-share kayo ng problema nyo, mag-share kayo sa kapwa nyo lalaki. Dahil yun nga, kagaya ni Papa Jack, sinabi niya, di ba? The problem with women is they weaponize yung mga kinuwento mo sa kanya. Totoo yun. They will use that against us, or they will use that against you once na may inaamin ka sa isang EA na ginagawa mo nung hindi pa kayo. Kagaya nun nga, nagbago ako dahil sa'yo. Dati babaero ko. Oh, maling-mali ka dun. Why? Kung nagbago ka at magbabago ka, mawawala yung alin, yung attraction niya. Tandaan mo, kaya kanya nagustuhan, it's because of kung ano yung nakita niya noong umpisa. Kaso binago mo. Ako mga ropa, hindi ako naniniwala na pag sinabihan ng isang lalaki na babaero talaga. No, it's not. Hindi totoo yun, ladies. Hindi madali, okay? Hindi madali maging babaero, or hindi madali na mag-attract ng kababaihan. Maniwala kayo sa akin. Only if you guys can do that. Believe me. Kung nakakakita ka ng gwapo at feeling mo, mukhang babaero to, huwag ka gaano maniwala. Hindi totoo yun. Okay? Makikita mo yun sa mga babae pagkasama mo siya kung paano tumingin yung mga EA. Well, nandun na tayo na pag cute guys yung kasama mo, pwede rin mapatingin yung iba, di ba? Makikita mo ang isang lalaki is very attractive sa mga kababaihan. Yun nga, nandun na yung parang he is already pre-selected by beautiful women. Okay? Or narinig mo na yung kwento niya, uy, yan pala yung boyfriend mo. Alam mo ba, ex ni ano yan ha? Ex ni influencer, ex ni celebrity, may ex na model, di ba? So, dun mo makikita na talaga itong lalaki na to, maybe you can say na babaero. Pero kung simpleng average guy lang, hindi mo pwede kasi ibigay yung salitang babaero sa lahat ng kalalakihan eh. Mahilig sa babae, oo, pero hindi babaero. Ang pagiging babaero, talagang marunong umatrak ng kababaihan, di ba? Okay, dun tayo sa isa pang tanong. Ano yung isa pang tanong? Ano yung karaniwang problema ng mga lalaki na sinasangguni kay Papa Jack? So, yung pamimili daw, di ba? Yung parang hindi siya makapili kasi Anong pinaka-problema nila pagdating sa pag-ibig, pag tumawag sa'yo? Paano mamimili? Kasi may babae sila. May dalawang babaeng pinagpipilian? Madalas yan. Kadalasan nang narinig kong problem, yung lalaki, kaya siya nagkaroon ng chicks on the side, hindi na exciting yung asawa niya. merong nagano pala sa atin mga ropa, may nag-message sa atin yan. So meron siyang dalawang anak, tapos mahal daw niya yung side chick niya at mahal din daw niya yung pamilya niya. Parang ano gagawin ko, mahal ko silang dalawa. Hindi ganun ropa eh. Parang ang hopeless nung binibigay mo sa akin situation. Kasi unang-una, hindi kailanman magiging pantay ang pagmamahal mo sa dalawang babae. Kagaguhan yun at kalokohan yun. Okay? Laging merong mas lamang. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, kung nasa ganyan kayong situation, tingnan nyo kung yung babae worth it ba. 'Di ba? Kung tatalikuran mo yung pamilya mo, worth it ba tong babae na to? Are you sure na hindi kanya piniprame lang sa gusto niya? Kasi may mga babaeng piniprame ka lang eh. Gusto ko lang talagang agawin sa asawa mo. Tapos magugulat ka, mas worse pala yung ugali niya kaysa sa asawa mo. Kung worse man yung ugali ng asawa mo, 'di ba? Anyway, so yun nga, nahihirapan daw ang mga kalalakihan pumili ng EA. Well, kasi napaisip ako doon. Sa atin, mga ropa, usually mga nagme-message is ang problema nila is kung paano nila i-attract yung babae. I think yun ang pinaka malaking problema ng kalalakihan nowadays. Hindi yung mamili kung sino yung pipiliin nila. I genuinely believe mas malaki ang problema ng mga kalalakihan when it comes to creating attraction or when it comes to approaching women. Kasi mahihina talaga loob ng mga kalalakihan ngayon eh. Kasi nasanay, syempre we are living in a digital world eh. 'Di ba? Napakadali, message mo, text mo. Na masyado tayo naging dependent sa pagme-message. And even our food, 'di ba? Tanghalian mo, agahan mo, dinner mo. Inaano mo, tag dito, ino-order mo via online. Pero ang tanong is, ano na-order mo via online?
Puro fast food, 'di ba? Hindi rin healthy. So mahirap, 'di ba? Kaya mahirap na iaasa mo sa app yung pagkain mo. Kasi guys, according to World Obesity Federation, by 2035, half of the global population will become obese. Because of the available food na meron tayo sa mundo. Mostly fast food, 'di ba? So kumbaga yung natural food medyo nawawala-wala. Kumbaga or madalang natin makain. Mostly may preservatives or mga preservatives food na. Okay, anyway, balik tayo. So, like I said, for me, the most problem that men's facing right now is yung how to create attraction with women or how to be a real man when it comes to relationship. Masyado tayo nagiging soft, honestly. Yan ang nakikita ko. And ibabase ko rin yan sa mga nagme-message sa atin. Maraming nagme-message sa atin, though hindi ko ginagawang content kasi yung iba talaga almost pare-parehas lang ng problema. Kaya minsan hindi ko na rin nasasagot mga ropa. So kung panonoorin yung mga ibang videos natin dyan, andyan yung mga kasagutang iba. Gets? Anyway, so yun nga, ang sabi niya, ang problema is yung pamimili. I don't think na magiging problema yun sa kalalakihan. Mga ropa, once na nahirapan ka ng pumili, ibig sabihin, ang pinapagana mo na is your emotions. Okay? So yung sinasabi niya na yung ang tag dito may sinabi siya dun yung parang yun, we are looking for excitement. Mga ropa, hindi tayo naglulook ng excitement unless yun talaga hinahanap mo. Pero we are biologically hardwired na maging looking for variety. Okay? It's not excitement. Kasi yung excitement talaga mawawala. Pero you can find any excitement sa kahit anong way, 'di ba? Sports, doon kan sine, 'di ba? Mag-travel ka. You can find excitement, 'di ba? Yes, I know you can find excitement too sa pag-approach ng EA or pagkakaroon ng side chick. However, ang pinopoint ko dito is hardwired tayo about sa variety. Kaya nga tingnan nyo, pag nanonood kayo ng Korn, kung ano-ano kiniklik nyo, 'di ba? May amateur, may lesbian, may tatluhan, may apatan, di ba? Oh, kaya because we want variety di ba? That's who we are. That's based on our biology. Pero yung excitement, talagang mawawala agad yan. Ang tawag dyan, hedonic adaptation, which is na-post na natin yan. Yung hedonic adaptation, na kahit anong meron ka, na wala ka dati, na meron ka na ngayon, you will still go back to your default mode. So kaya nga dapat, ang default mode mo lagi is talagang align sa purpose mo sa buhay. Gets? Okay, meron pa isang tanong. Paano mo malalaman or kailan mo masasabi na ang lalaki in love na sa babae? Para sa akin, kung ako nandun sa upuan ni Papa Jack, ang sasabihin ko, hindi dapat mas in love ang lalaki sa kanyang asawa or sa kanyang girlfriend. Kasi ang mangyayari, he will always use his emotion to lead the relationship. And alam naman natin na pag pinagana natin ng emotions, mag-iiba yung outcome or baka maging toxic yung relasyon. Okay? So sinabi niya rin doon, di ba? So masasabi daw natin pag in love na ang lalaki or pag na in love na ang lalaki is pag vulnerable na daw siya. Kaya nga mga ropa, never ever be vulnerable. Okay? Kasi nga may disadvantage yan sa'yo at wala kang panalo dyan. Unang-una, pwedeng i-weaponize ng girlfriend mo sa'yo or ng asawa mo, or pwedeng mawalan or mabawasan or malose yung interest ng EA mo sa'yo. Why? Kasi nga ang babae na in love sa'yo kung ano ka at paano kanya nakilala. Ngayon, kung sasabihin mo or babaguhin mo yung mga bagay kung saan siya na-attract sa'yo, then ano mangyayari? Kasi may mga ganitong mga lalaki, I think she deserves a good guy, a nice guy. Talagang yung lalaking mamahalin siya at di siya sasaktan. Tanga. Dapat laging meron sa isip niya na pwede kang mawala anytime pag hindi siya sumunod sa mga sinasabi mo or pag hindi niya sinunod yung para sa relasyon nyo. Ulitin ko, dapat nakatatak sa isip niya na pwede kang mawala once na hindi siya nakiko-operate sa relationship na gusto mo. Dahil at the end of the day, uulitin ko, ikaw ang lalaki, ikaw ang magbibigay ng relasyon at ikaw ang maglilid ng relasyon. Okay? You need to learn that by default. At ito may sinabi ni Papa Jack. So ang sabi niya doon is, naniniwala siya na dapat
babae ang boss sa relasyon. Or sabi naman ni Tony Gonzaga na dapat babae nga ang magdadala ng relasyon. Ha? I think kailangan i-update ni Papa Jack yung kanyang paniniwala. Tandaan nyo mga ropa, he is a DJ and giving advice to many people. At nakipaghiwalay siya dun sa kanyang asawa before. Di ba? At tawag pa nga dyan sa asawa niya kay Tony is mahal. Lagi niya sinasabi yun sa ano niya sa Love Radio. Lagi niya sinasabi na dapat ang tawagan nyo mahal para hindi kayo naghiwalay. Pero ano nangyari? Naghiwalay sila. Kung ganon ang mindset natin na mga lalaki na ang babae ang magdadala ng relasyon, then I don't think na relationship will flourish. Tandaan nyo ang babae, pagdating sa pressure, hindi ko naman sinasabing mahina, most of women, pagdating sa pressure, they are the one na mas madali mag-give up. Okay? Kumpara sa ating mga lalaki, kahit anong sakit, kahit anong pressure, tinitiis natin. Kaya nga kaya mong tanggapin yung EA mo kahit nag-cheat sa'yo, di ba? Yun ang katangahan mo, na tinatanggap mo yung EA mo kahit nag-cheat na sa'yo. Maling-mali yun, ropa. Okay, wag natin pag-usapan yun. Lalayo tayo eh. So like I said, mali. Okay? I disagree kay Papa Jack na ang babae ang magdadala or ang boss sa relasyon. Natatandaan niyo yung sinabi ko? Na submission is dominance. Almost parang the same, pero hindi. Ibig ko sabihin, kasi bandang huli parang may sinabi si Papa Jack na babae ang magdadala ng relasyon, pero it's a women's job to make man feel na siya yung boss. Okay? Tama naman yun. Pero hindi pa rin dapat na ang babae ang magdadala ng relasyon. Okay? Ikaw ang magdadala ng relasyon. Ikaw ang maglilid ng relasyon dahil ikaw ang pundasyon ng relasyon. Haligi lang siya, Brad. Pundasyon ka. Ibig sabihin matibay ka. Sila sasandal sa iyo. Hindi ikaw ang sasandal sa girlfriend mo at hindi ikaw ang sasandal sa asawa mo. Most of the fucking time, sila ang sasandal sa iyo. Pati pamilya mo. Kaya nga, nung sinabi niya yon, parang pumasok sa isip ko, no wonder kung ba't sila naghiwalay ng misis niya. Pero I'm not so sure kung yun man yung naging dahilan. Kung yung asawa niya ang pinag-lead niya ng relasyon or pinaghawak niya ng relasyon. So, balik tayo dun sa submission is dominance. Mga ropa, ladies, makinig kayo sa akin. Para sa inyo to at para may idea kayo. Yung pag-submit nyo sa asawa nyo or sa boyfriend nyo, you are the one na parang dominante. Why? Kasi nga, the more na mas nagsasubmit ka, the more na mas masarap sa pakiramdam ng lalaki. Gets? Because, ibig sabihin, nagsasubmit ka, pinagkakatiwalaan mo siya. Let's say, for example, may isang desisyon na siya yung nagdesisyon at nagkamali siya. Pero sinabi mo sa kanya, it's okay babe, walang problema yon. We're still good, di ba? Don't think about that. Then, anong mapipil ng lalaki? Putang ina, shit man. 4 keeps tong babae na to. 4 keeps to. Puta. Lalo kong aalagaan to. Lalo kong bibigyan ng atensyon tong babae na to. Baka makonsensya ka pa, di ba? Sa mga ginawa mo pagkukulang sa kanya or sa mga pagkukulang mo sa kanya. Di ba? We will take care of those women na talagang nagsasubmit or nagre-reciprocate sa atin. Kasi yun ang hinahanap nating value. Reciprocal value. Di ba? Yung nagre-reciprocate siya at nagtitiwala siya sa atin. Di ba? Pag nag-reciprocate ang babae, ibig sabihin pinagkakatiwalaan nila tayo. Gets? Kaya hindi ako, uulitin ko, I disagree sa sinabi ni Papa Jack na dapat babae ang magdadala or ang boss sa relasyon. Hindi kailanman gusto ng babae na maging boss sa relasyon. Gusto ng babae ay yung dominanting lalaki. Dahil dun sila attractive sa superior na lalaki, dominanting lalaki, at higit sa lahat, mas matalino sa kanila, at higit sa lahat, mas may experience sa kanila. Binubus mo lang yung ego ng babae, pero yung kakayahan talaga na mag-lead ng relasyon, I'm not saying all I'm not saying all, majority of women want a guy na dominante at superior pagdating sa relasyon. Gets? Sana malinaw yan. Okay, so yun lang mga ropa. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out. Bilis na natin ngayon